Ano po ang kaparusahan sa sino man pong nagpapanggap na PWD at gumagamit po ng fake ID or even authentic ID pero naman wala siyang disability? Ito po sir, currently po sa batas po natin sa RA 7277, wala po tayong penal provision. So ang magagamit lang po ng mga LGU being the third party aggrieved ng pagpandaraya po ay based lang po sa ating Penal Code Article 172. So ito po may mga kaukulang fines po ito pero less than 2 years po lang na pagkakakulong, sir. Opo. Kumbaga ano lang ho ito, falsification of a public document? Opo, dun po, yun lang po yung law na po pwede natin i-apply currently. But there's a pending bill po sa lower house na maglalagay po ng penal provision for the use of fake ID and misrepresentation po. Ayun, opo, yan po ang kinakailangan. Talaga pong ilagay na po sa batas. Pati din po kasi ma'am, if you also remember before, hindi ka pa naman senior, gumagamit na ng senior ID, di ba? Ginagamit po ito, right? Na panloloko. Yes, sir. Opo. Madami po talagang mga tao na nagka-capitalize or nag-exploit po ng opportunity na makapag-misrepresent as persons with disability or senior citizens po. Yun nga po. Sige ma'am, dito po sa usapin po ng fake PWD IDs, ma'am, ano na po ang inyong kampanya dito? Kasi nga, kapansin-pansin, ma'am, di ba, sa mga restaurant ngayon, ang dami mga signage na no to fake PWD IDs. Opo. So ngayon po, unang-una, we will be strengthening the verification system po. And makikipag-usap na din po kami kay DICT katulad po ng what was recommended yesterday po dun sa ating public hearing para po makapag-provide po si NCDA ng electronic ID po. Pero syempre we have to consider the data privacy din po nitong ating mga kapatid na may persons with disability. So we will be designing a certain verification system na hindi naman po natin mabaviolate ang data privacy po ng ating mga nasa sektor ng mga may kapansanan. Meaning po, hopefully nga magkaroon na po kayo dyan ng database and accessible po sa mga chain of either tindahan man yan o restaurant. Basta lalagay lang doon, meron siyang rehistrado pero wala naman po kung ano yung sakit, di ba? Ganun po iyon. Opo, sir. Pwede naman po kasi yun na once to verify, o pwede pong ang lumabas lang po is verified or a check mark. Okay. So pwede po yun. So yun Opo. po yung mga in-explore po namin na avenue, sir. Okay, kasi po ma'am, meron kasi binanggit yung 10 na mga binabanggit nyo na mga pwedeng kapansanan. Meron po naman kasi dyan, hindi visible, di ba, na kapansanan, right? Kaya, psychological, yung mga ganon. Hindi naman klaro yan. Maaring wala itong pinipiling edad. Kaya yun po napakahirap dito, ma'am, di po ba? Yung pagtukoy nga doon sa tao sa kanyang kapansanan. Kasi obviously, kung alam mo na talagang physically handicap, klaro ho naman yun. Ganun ho yun, Ma'am Glenda. Yes, sir. Opo. That's why we are also imploring na naiintindihan po natin ang sentiments ng ating mga establishments. However, the presumption of regularity po, lalo na kung non-apparent po yung disability, sana naman po ay maging medyo malawak ang kaisipan kasi po lalo na after the pandemic, kung makikita po natin yung trajectory, ang pinakamataas po ay physical, pangalawa po ay psychosocial. So, yung pong psychosocial na yun, hindi po siya apparent, hindi niyo po makikita pag tiningnan niyo yung tao kung may disability siya. Pero after pandemic po, madami pong nagkaroon ng psychosocial disability. Yun ho bang bipolar, ma'am, ay pag ang isang taong bipolar, is that a disability? Yes, sir. Opo. Okay, sige po. Sige, ma'am. So, Consider po. yes, ma'am. Okay. So, ma'am, how soon can this be fulfilled, no? Ito hong pagkakaroon talaga ho ninyo ng digital registry system. Sir, next week po, i-explore na po namin with the ICT yung probability po ng hosting po ng cloud so that it can be possible po kaagad. And we are looking into the strengthening of the system within the next 6 months po, sir. Kasi naka-ready naman po yung system ni NCDA. Kaya po, inaantay lang po namin yung formal transfer
from the Department of Health, sir. Opo. Ilan po, ma'am, so far ang rehistradong PWD sa Pilipinas? So, sir, ang nasa registry po natin is 1,949,287 and 1.6 million po dyan yung tinatawag nating active. Meron po tayong inactive na 290,000 po. Okay. Kapag ho ba, ma'am, yung pong PWD ay minor de edad, sino po pwede makakuha ng benepisyo kung meron kang anak na may problema pisikal? Di ba ho, pasok din po yun, ma'am, di ba? Wala namang pinipiling edad to, di ba? Yes, sir. Opo. At meron din po tayong mga persons with disability na talagang hindi naman po nakakatayo or talagang mga bedridden naman po. Therefore, ito po yung kanilang mga next of kin or designated representative or guardian po. Pwede po yan, sir. Opo. So, kumbaga po, kung meron kang anak na may physical disability, pagkain nyo sa restaurant, maaaring makapag-avail yung bata sa kanyang kakainin, hindi doon sa magulang. Opo, sir. Maaari po yun.